Hindi yata gentleman itong si Brian. Nang hiwalayan siya ng kanyang girlfriend, ayun, nasaktan ang damdamin. Kaya video lang nampungan nila sa motel. Sa internet, ibinandera ba naman? Tatanggalin lang daw niya kung babayaran siya o makikipagbalikan ang kanyang kasintahan. Patok na patok na nilang panonood sa website sa internet na ang tawag ay YouTube. Kahit sino pwedeng maging bida basta't may video ka. May nagpapakita ng kakayahan o talento, mga mensaheng nasa video at kung ano-ano pa. Halos 80 milyong tao na sa buong mundo ang nanunood sa naturang website. Pero hindi lahat ng mga eksena rito ikinatutuwa ng mga bida. Gaya na lamang ng itatago natin sa pangalang Betty, 18 taong gulang. Balisa at halos hindi makatulog si Betty nitong mga nakalipas na araw. Hindi ko po kasi lubos maisip na talagang magagawa niya sa akin yun eh. Ang lambingan nila sa motel ng dati niyang kasintahan na si Brian Adams Andrea nakabalandra na raw sa YouTube. Yung tinext niya po ako na ipopost niya raw po lahat ng mga pictures namin sa YouTube. Yun nga po, hindi po ko naniwala sa una. Pero po nakita po talaga namin na meron nga po. Sa video scandal, makikitang cellphone camera ang gamit ni Brian para itokomento ang kanilang pagtatalik. Alam ko lang po kasi pinipicture lang ako kaya hindi ko naman po alam, kala ko lang pinipicture ako, hindi ko alam na binibideo na pala niya. Ang pakikipaghiwalay daw ni Betty kay Brian ang dahilan kung bakit nagawa ito ng kanyang kasintahan. Gusto ko po makipag-hiwalay sa kanya, ayaw po niya. Nagmin po kung ano mga pagbabanta at pananakot na sinasabi niya na yun nga po, ipapost niya raw po yung ibang mga skandal na ginagawa namin pag di pa raw ako nakipagbalikan sa kanya. Hindi ko na po talaga yung mahal kasi wala na po akong feelings para sa kanya. Hiling pa raw ng binata, 19,000 piso kapalit ng pagtanggal ng nasabing video. Kinukuha niya po lahat ng binigay niya sa akin, pati po yung 19,000 na sinasabi niya. Lahat po yung kailangan po daw niya makuha. Hinihingan po niya ako ng pera para ipatanggal niya rin daw po yung mga nasa YouTube para po hindi niya ituloy. Hindi naman makapaniwala ang ina ni Betty sa kahihiyang sinapit ng kanyang anak. Hindi po kasi lubos maisip kung bakit nangyari ito, kung bakit ginawa niya itong ganitong klaseng kahiyaan sa murang isipan ng anak ko. Sinamahan namin si Betty at ang kanyang ina sa tanggapan ng Anti-Transnational Crime Division ng CIDG para magsampa ng reklamo. Tinatakot ka? Anong number ang ginagamit ni Brian? Marami ko iba po sa son ko. Ikinasa ng mga operatiba ang isang entrapment operation. Gentlemen, from here. Nagtungo ang pwersa ng CIDG sa lugar kung saan makikipagtagpo si Brian. Ilang saglit lang, dumating na ang kanilang inaabangan. Pero tila mailap siya kay Betty. Sa sulok ng establishmento, nag-usap ang dalawa. Maya-maya lang umiiyak na ang dalaga. Ilang minuto pa, inilabas na niya ang marked money. Pero tila ayaw pa itong tanggapin ni Brian. Ayaw po niya muna tanggapin. Gusto niya po talaga muna makipag-usap. Ayaw niya po talagang tanggapin. Nang papalis na si Brian, lumapit na ang mga operatiba. Tatakbo. Ay, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Wala po akong ginagawa! Tama niyo na! Wala po akong ginagawa! Wala akong ginagawa! Ano ba kayo? Mga tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Pagdating sa tanggapan ng CIDG, bumuhos na ang puot ng ina ni Betty. Nay, wag po. Tulungan!
Nasa pulis na ako. Hindi na akong pahala rito. Huwag muna tayo, no? Samantala, tahimik lamang si Betty. Sa panayam namin kay Brian, inamin niyang siya nga ang naglagay ng video sa YouTube. Aminado ho ako doon, in-upload ko ho yun. Nung na-upload ko na ho, yun na ho, continuous ho na tumatawag. Ang sinasagot ko naman ho, sinasagot ko sa kanila, sige, ituloy nyo lang yung gagawin nyo. Iisa-isahin kong i-paste lahat ng video namin. So naka-4 na paste na nga po ako ng video. Yun po yung nakuha sa YouTube. Nang mahimasmasan naman ng ina ni Betty, uli nilang hinarap si Brian. Kahit sino magulang, Brian, sa mga ginagawa mo, napakabastos mo. Hindi ko kaya, kala mo. Hirap na hirap ang kalooban ko sa'yo nung linggo pa, kala mo lang. Ito lang ang tinutukan ko. Ultimo pamasahe, wala kami. Pinangutang ko, mamatay man mo, honest to God. Oh, hirap kami. Pinangutang ko, makaraos lang kami dito sa problema na to. Napakasinungaling mong tao. Napakasinungaling mong tao. Napakadami mong kasinungalingan. Sabi mo, nagpapagamit. Lahat ng mga syutan, binababoy ang anak ko. Ano tingin mo sa anak ko? Pinangakuan ho niya ako na, sige, pag bumalik ka rito, tayo na habang buhay, magpapakasal tayo someday. So ako naman ho ito, mahal ko ho yung babae. Sige, nag-resign ho ako para ho sa kanya. Umuwi ako rito. Tapos nung January ho, na umuwi ako dito, yun ho, nagkikita ho kami. Tapos mga bandang February ho, hindi na ho siya nakikipagkita sa akin. Sa tulong ng investigador, hiniling ni Betty sa website ng YouTube company na tanggalin na ang kanyang video. Nahaharap naman ngayon sa patong-patong na kaso si Brian. Una, ang paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act. Ang posibleng parusa, 10 hanggang 12 taong pagkabilanggo. Dahil naman sa pangingikil niya umano kay Betty, posible rin siyang maharap sa kasong paglabag sa Article 294 ng Revised Penal Code o Robbery Extortion na may kaukulang parusa mula 6 hanggang 10 taon pagkakabilanggo. At dahil sa pagpapakalat ng mapanirang video, maharap siya sa kasong paglabag sa Article 356 ng Revised Penal Code o ang threatening to publish and offer to present such publication for a compensation. Pati na rin Article 201 o obscene publication. Samantalang ipinanukala na sa Kongreso ang batas na maaaring sumaklaw sa mga ganitong uri ng kaso, ang Child Internet Safety and Protection Act of 2008. Layunin daw ng batas na ito na protektahan ng mga kabataan pati na rin ang kababaihan laban sa kalaswaan at karahasan sa internet. Kapag naging ganap na batas, ang mga lalabag dito ay pagbumultahin ng mula 100 hanggang 500,000 piso at maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon.